Hindi nila sila tutulungan kahit kailan sa harap ng labanan. Mananatili lamang sila sa likuran at gagamitin silang bala human shield. Mga zombie sa harapan, mga grupo ng magsasaka sa likuran. Para silang nasa pagitan ng malaking bato at pamukpok. Makakalabas kaya sila ng dungeon ng buhay? Tumalon si Ting sa scene at sinabing wala ng ibang pagpipilian. Kailangan nating subukan ng buong lakas na malampasan ang unang yugto. Ang mga halimaw ay gumagalaw patungo sa kanila. Tinutok niya ang kanyang busog. Umalangaw-ngaw ang utos na sigangtang tao ang humarap sa mga devourer. Ang iba naman ay hahawak sa mga zombie. Itinaas ng brunette ang kanyang sandata upang sumugod at sinabing makikita niya kung ilang hampas ng kanyang martilyo ang kayang tanggapin nito. Naghahanda na umatake ang mga lalaki ni Brock. Iniunat ng blonde ang kanyang mga kamay at gumamit ng mga tinak ng yelo. Bumagtas ang mga ito sa mga katawan ng mga zombie. Hinampas ng brunette ang isa sa kanila gamit ang martilyo. Pinalabas ng bida ang kapangyarihan mula sa kanyang kamay. Tumama ito sa ulo ng isa sa mga halimaw. Ibinaling ng binata ang kanyang ulo at sinabing gaya ng inaakala niya, masyadong mahina ang mga atake ng willpower. Swerte na niya kung nakapatay siya kahit isang zombie. Habang pinagmamasdan ito mula sa itaas, natawa ang babae at sinabing nakakatawa si Ning. Hindi niya matiis ito. Paano niya nagawang magkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito? Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing kung hindi siya masigasig na ipinagtanggol ng mga na-awaken, matagal na sana siyang namatay, at ito pa lang ang unang wave. Paano niya binalak harapin ang mga natitira? Tapos na ang unang wave. Patay na ang lahat ng halimaw. Makalipas ang isang oras, tapos na ang ikatlong wave, at ang ikaapat ay dapat magsimula sa loob ng 3 minuto. Pagod na ang mga lalaki, nakatayo sa gitna ng mga bangkay. Ipinangit-ngit ang ngipin at sinabing nagsisimula ng tumaas ang kahirapan. Natatakot siya na sa susunod na wave ay mas marami pang second level na mutant. Nang magsalita si Linlon at sinabing tulungan sila kahit papaano, tumugon ang isa na kung hindi siya dumating para tulungan sila, hindi na N. Ayla muling magagawang tapusin siya. Humakbang pasunod ang heroine at nagtanong kung nakalampas lang sila sa ikatlong wave at naiihi na agad sila sa takot. Ibinaba niya ang ulo at nagtanong kung nilinlang nila siya sa kanilang mga indicator. Kung hindi, paano niya maipapaliwanag na napakahina nila? Hindi siya kikilos hanggang sa makarating sila sa ika-6 na wave. Kung nais nilang mabuhay, dapat nilang tigilan ang pagpapanggap. Ibinaling niya ang ulo at nakita ang bida at nagtaka na buhay pa ito at walang ni isang galos. Ngumiti ito at tumugon na swerte lang niya. Ipinungkus ni Xiao ang kanyang kamao at sinabong halikan niya ang puwet niya. Sila ang humawak sa pinakamabibigat na trabaho at sining ay puro malalayong willpower shot lang. Napakahina. Dapat alam na niya. Habang pinagmamasdan ito, naisip ng binata na tiyak na may itinatago itong alas. Kung hindi, paano ito nakarating sa second level? Ngunit isaalang-alang na ang alas niya ay maaaring magamit ng 1 o 2 beses lang. Kahit na, magiging kapaki-pakinabang ito. Kailangan lang maghintay. Nagsisimula na ang ika-4 na wave, 400 na zombie, 1 pick second level mutant, 2 second level mutant, 6 na first level mutant. Sumugod sa kanila ang mga halimaw. Sinatang, gang, tao ang humarap sa pick second level mutant. Ang mga natitirang second level ang humarap sa iba pang second level mutant, at ang mga hindi kayang makipagsabayan ay hahawak sa mga first level mutant at zombie. Nagmamadaling umatake ang mga lalaki. Itinapon palayo ng isang tentacle ang isa sa kanila. Binaril ng binata ang kanyang busog. Lumapag ang isang halimaw malapit sa isang binata at sumugod. Naghanda si tao ng sibat upang sumugod at bumaon sa dibdib ng isa sa mga zombie. Pumaspa sa kanya ang likido mula sa katawan ng kalaban at lumuhad ito, humawak sa mukha. Dumaluhong si Xiao patungo sa kanya, na gumamit muna ng mga tinik ng yelo na bumaon sa katawan ng zombie. Iniunat niya ang mga kamay at sinigawan na masyadong mabilis at hindi niya ito maabot. Habang pinagmamasdan ito, naisip ng bida na malubha ang sugat ni tao. Halos ganap na wasak ang natitirang squad. Tapos na. Wala na sila. Sa ganitong bilis, tiyak na hindi aabot sa ika-6 na wave, kung ganun ay hindi niya magagamit ang trump card na itinago niya. Habang lumalapit sa mga lalaki, naisip niya na dapat na siyang mamagitan.
Dinakma niya ang kwelyo ng lalaki at hinayla palayo. Itinaas ng bida ang kanyang palad sa mukha. Lumitaw doon ang isang patalim at sinabi, "Teles," at lumipad ito patungo sa zombie. Nagsimulang magbukasan sa hangin ang patalim at tumusok sa katawan ng kalaban. Habang pinagmamasdan ito, nabuka ang bibig ni Xiao at naisip na pinatay lang nito ng isang hampas ang isang second-level mutant. Hindi ba't ito mismo ang walang kwentang bagay na pinag-usapan niya kanina? Pasalamat lang ang nasabi niya ng malakas. Tumugon ang brunette, walang problema. Ngunit mula ngayon, dapat niyang bantayan ang kanyang sinasabi sa kanya. Nagsimulang bumagsak ng sunod-sunod ang mga halimaw sa harap ng kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Ning na huwag magpabeye. Mayroon pa silang mga zombie at first-level mutant. Tumugon ang pangalawa na nauunawaan niya, at pagkatapos ay haharapin niya ang first-level devourer. Ngumiti si Linlon at sinabong tila may ilang alas sa manggas ang binatang ito. Ang bilis na ito, parang galing sa kanyang bota, ilang asol na kagamitan. Ngayon, wala nang tanong kung bakit ito naglakas loob na pumunta rito. Ngumisi ang lalaki at nagtanong kung pwedeng patayin na nila ito ngayon. Tumugon siya na huwag magmadali. Sa tulong nito, maaari silang umabot sa ika-6 na wave. Mas mababawasan ang trabaho nila. Kailangan lang nila siyang bantayan. At sa huli, lilanlangan nila siya. Ang maliit na bug zone ng telekinesis na iyon ay malamang ang kaya lang niyang gawin. Isang nag-awaken na may willpower class. Isa siyang walang kwentang mahina na dudurugin niya parang ipis. Mas mabuting tutukan ang dalawang pick ng second level. Sila ang tunay na banta, at naramdaman niyang may balak silang masama laban sa kanila. Tumugon ang lalaki, "Sige, boss." Makalipas ang kalahating oras, tapos na ang ika-4 na wave at ang ika-5 ay dapat magsimula sa loob ng 3 minuto. Nakatayo sa gitna ng silid ang dalawa. Huminga ng malalim si Gang at sinabong na wala na sila ng isang melee fighter at isang ranged attacker at isa pang melee fighter ang malubhang nasugatan sa wave na ito. May dalawa pa siyang mahalagang charge at umaasa siyang maiipon niya ito para sa ika-6 na wave. Ipinangit-ngit nitong ngipin at sinabong halos pareho ang sitwasyon niya. Kailangan niyang magtiis hanggang ika-6 na wave anuman ang mangyari. Naisip niya na sa panahong iyon ay magbabago ang isip ni Linlon at iyon ang kanyang pagkakataon na tapusin ito. Tumingin ang brunette patungo sa bida at sinabi, "Willie, ano ba ang kaya ng lalaking ito?" Iba siya sa karaniwang nag-awaken na class ng willpower. Kadalasan, kailangan nila ng ilang oras para magpahinga pagkatapos ng atake, at ito ay halos tuloy-tuloy na nagpapalabas ng kung ano. Tumugon ang pangalawa na espesyal siya. Sana ay may ilang alas siya sa manggas. Sa mga susunod na wave, kailangang subukang huwag siyang patayin. Malaki ang maitutulong niya laban doon. Nagsimula na ang ika-5 wave, 500 zombie. 2 mutant na second level pick. 3 mutant na second level. 8 mutant na first level. Gumagalaw patungo sa kanila ang mga halimaw. Ipinagtulakan sa sahig ng isa sa kanila ang lalaki. Sinigawan ng blonde na maingat si Ning. Ibinaling niya ang ulo at nakita ang isang mutant na alupihan. Habang itinutok ang kanyang lakas dito, naisip niyang nagiging masyadong mahirap para sa kanya na harapin ang mga giant mutant nang hindi ginagamit ang anuman sa kanyang mga pangunahing teknik at magpakailanman bago niya mahanap ang mahinang punto nito sa kasalukuyang realidad. May mga sigaw na napakarami na nila. Hindi nila kayang hawakan ang ganito karami at na ang mga grupo ng magsasaka ay mga bastos at hindi binalak iwanan silang buhay hanggang sa ika-6 na wave. Kung hindi, tutulong sana sila. Napalibutan ng mga halimaw ang dalawang lalaki. Sinabi ni Gang na kailangan na nilang kumilos ngayon at gamitin ang lahat ng kanilang reservang trump card. Wala na silang ibang pagpipilian. Iniunat ng blonde ang kanyang mga kamay at gumamit ng isang arrow ng yelo. Tumalon ang binata at gumamit ng spiritual warhammer. Ngumisi si Linlon at naisip, mga tanga. Akala nila talaga na mapapanatili nila ang kanilang pinakamalakas na teknik at matatalo siya. Mas tanga pala sila kaysa sa inakala niya. Lumapit sa bida ang mga halimaw mula sa magkabilang panig. Sabay-sabay nilang sinugod ang binata. Nabuka ang bibig ng brunette at sinigawan na huli na sila. Inakala ng pangalawa na patay na ang bata. Nakawala ang bida, pinagpira-piraso ang mga halimaw. Namangha ang dalawang binata, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Namangha ang babae habang pinagmamasdan ito at naisip na may isa pa siyang alas sa manggas.
Lumipad ang mga palaso patungo sa mga zombie. Lumapit si Gang sa kalaban at sinabing magmadali dahil kung itutok nila ang lahat ng apoy sa zombie spider, maaaring may pagkakataon silang malampasan ang wave na ito. Gumalaw ang bida sa katawan ng halimaw. Nagpakawala ito sa ulo nito at sinigawan na nakita niya ang mahinang punto nito. Ito ay isang telekinetic piercing. Matapos ang mga salitang ito, itinusok ng binata ang isang patalim sa ulo nito at sinabong dudurugin nila ito. Nagsimulang bumuo ng isang buhawi sa paligid ng mutant. Ipinungkus ng bida ang kanyang kamao at pagkatapos ng kanyang hampas, nabuo ang isang funnel, at sinigawan niya, destruction. Nagsimulang migting sa nabuong funnel ang halimaw. Itinaas nitong ang ulo at nagtanong, siya ba ang pumatay sa isang hail na halimaw ng mag-isa? May pagkakataon pa tayong harapin ang bal-iwang iyon kung sabay-sabay nating aatakihin siya. Ngumisi ang brunette at sinabi, oops, isang second-rank willpower class na baguhan na may 2 piraso ng asul na kagamitan. Mukhang nakakita sila ng buhay na tupa upang pagkamalhan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi sa mga lalaki na ang susunod na wave ay nasa likuran nila. Oras na para magsikap. Patayin ang lahat maliban kay Ning. Baliin lang ang kanyang mga braso at binti upang lubos niyang malasap ang mga hiyawan habang pinapahirapan siya. Ibinaling ng binata ang kanyang ulo at sinabi na sa susunod na wave, ang lahat ay nakasalalay lamang sa kanila at kay Ning. Tiyak na sasali si Linlon sa susunod na wave. Pagkatapos ay gagawin nila ang kanilang paglusob. Kumunat nuos itong at sinabi na hindi nila kailangang patayin siya, ngunit seryosong saktan. Tiyak na kayang gawin ni Ning ang panghuling hampas sa kanya at tapusin siya. Nagsimula na ang ika-6 na wave. 3 mutant na second level pick. Hindi alam kung ilang mutant na second level. Lumapit sa mga lalaki ang mga halimaw. Naghanda ang brunette para sa atake at sinabi na ito na ang huling wave at kailangang ibigay ng lahat ang lahat ng makakaya. Haminang siya at sinabi na kung makakatiis sila hanggang sa dulo, ipinangako niya na kukunin lang niya ang kanilang bahagi at iiwanang buhay ang lahat. Matapos hampasin ang halimaw, idinagdag niya na haharapin niya ang mutant na second level pick at ang iba ay dapat tumutok sa mga natitirang mutant. Lumangoy ang mutant at sumugod, ngunit nagawa ng brunette na umilag at sumipa. Hinarang niya ito at pinutol ang mutant sa kalahati. May isa pang lumitaw sa likuran niya. Yumuko si Linlon at gumamit ng blood shield, na tinamaan ng halimaw. Hinamplas ng bida ang isa pagamit ang telekinesis at naisip na may dual class ito, lakas at liksi, pagtaas ng bilis ng hampas, at mahusay ding nabuo ang depensa. Mas mataas siya ng isang antas kaysa sa lalaking kailangan niyang harapin dati. Nakatitig ng maselang, naisip niya na ito lang ang mga kakayahang ipinakita niya. Tiyak na may itinatago pa siyang iba. Hindi pwedeng magpadalos-dalos. Anumang maling pagkalkula ay maaaring magresulta sa kamatayan. Binaril ng lalaki ang kanyang busog at sinigawan na hinawakan ni Linlon ang zombie monster upang palayain ang labanan at pagkatapos ay haharapin nila ang ulo, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng lakas. Sinigawan ng pangalawa na sumasang-ayon siya na haharapin niya itong berserker at pagkatapos ay susugurin nila siya ng lahat ng meron sila. Muling hamampas ang babae. Tumingin sa likod ang brunette at nagsabi, kaunti pa. At inutusan ang lahat na maghanda. Dumaan siya at sinabong gambole ng halimaw na ito at pagkatapos ay wawasakin niya ito. Kumunat noo si Gang at nagsabi, oo, Mim. Binitawan ni Tang ang busog, na sinisigaw na oras na ng spiritual flame arrow. Nagtakip ang binata gamit ang isang charging shield. Ibinaling ng bida ang kanyang ulo at naisip, o nagpa siya silang gawin ang kanilang paglusob ngayon. Napakasamang timing. Hindi mahuhulog si Linlon sa bitag na ito. Binalak niya ang lahat. Kumalat ang mga pira-piraso sa iba't ibang direksyon. Takip ni Peryo ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang silong ni Gang. Ang matandang iyon ay naipit sa sahig at nagalit ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Akala ba niya talaga na hindi niya mapapansin ang anuman? Ibinaling ng bida ang kanyang ulo at naisip na pinalitan lang niya ng lugar si Gang o may ilang kakayahan siyang ilipat ang natamong pinsala sa ibang tao. Pinindot ng brunette ang kanyang paa sa halimaw at sinabi na pinagamit siya ng punyetang ito ng kanyang pangligtas na trump card. Pagkatapos ay pumunta siya kay Tang, na nagsasabing magaling ang paglalaro at nabigo siya. At pagkatapos ay sinuntok niya ito sa tiyan.
Nakatayo sa kamay ng binata, sinabi niya na magsisimula siya sa kanyang kanang kamay at makikita kung gaano katagal siya makakatiis. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang mga lalaki na haharapin niya ang zombie golem at tapusin nila ang mga po. Naitang ito at magsimulang mangolekta ng loot mula sa kanila. Inilapit ng lalaki ang isang karayom sa mukha ng bata at sinabong ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang gear at salamin. Pagkatapos ay mamamatay siya ng mabilis na kamatayan. Kung tumanggi, magmamakaawa sila ng kamatayan ng mahabang panahon bago pumutok sa impyento. Dinakma ang kamay ng iba, ipinagpatuloy niya na masyadong matagal at para sa kahangalan ay nagpa siya na kunin ang kanyang kaliwang kamay. Nabukanigang ang bibig at sinigawan sila na tapusin na siya. Ngunit ipinangako niya na pagkatapos siyang maging multo, susundan niya ito habang buhay. Itinaas ng bida ang kanyang mga kamay at sinabi na ibibigay niya ang lahat, ngunit kailangan nilang ay pangako na hindi nila siya pahihirapan o papat. Ayin. Ang lalaki, na nagkukuskos ng kanyang mga kamay, ay ngumisi at sinabing matalino nga iyon, pero sayang na nagutos na ang boss at gusto niyang gawin siyang lumpo. Sumagot ang brunette na dapat siyang maghinti dahil kailangan niyang ilipat ang kanyang mga puntos sa kanila at iminungkahi na in muna niya ito, kung hindi ay hindi niya magagawa mamaya at naisip sa sarili na ang susunod na wave ang kanyang tanging pagkakataon at hanggang sa matapos ang wave na ito. Kailangan niyang patigilan ang oras. Lumitaw ang isang status window na nagsasabing tapos na ang ika-6 na wave. Maaari nang bumoto, umalis, o magpatuloy ang lahat ng kalahok hanggang sa ika-7 wave. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang kamay at naisip na panahon na para sa palabas. Ngumisi sining at sinabing boboto siya para sa paglahok sa ika-7 wave sa pinakamataas na kahirapan at naisip sa sarili na iilang tao lang ang nakakaalam na kung pipiliing magpatuloy hanggang sa susunod na wave sa pinakamataas na kahirapan, hindi nakakailanganin ng mayorya sa mga boto at magpap. At tuloy ang pagsakop sa dungeon ng walang botohan. Lumitaw ang isang status window na nagsasaad na pinili ng kalahok na ipagpatuloy ang dungeon sa ika-7 wave sa pinakamataas na kahirapan. Tatlo ang nagsimulang sumigaw na sinabi ng boss na aalis sila kaagad pagkatapos ng ika-6 na wave at loot. Ang mga gago na ito. Sumigaw ang pangalawa kung bakit ginawa ang desisyon ng walang 70% na mayorya sa mga botante. Idinagdag ng pangatlo na narinig niya na lumilitaw ang Thirdle Peak Mutant sa ika-7 wave at kahit ang boss ay hindi kayang hawakan ito. Tumawa ang brunette at sinabing karma iyon. Maghihinga silang lahat ng sabay-sabay. Kumunat ang noo ng babae at galit na tinanong hanggang kung gawa niya ito. Lumipad ito papunta sa lalaki na sinasabing papatayin niya siya ngayon. Nabuksan ang bibig ng halimaw. Nagsimulang masipsip ang hangin at ang halimaw mismo ay nagsimulang umakyat pataas. Itinaas ni Tang ang kanyang ulo at tumingin ng may pagkamangha. Tumingin din ng may pagkamangha ang brunette na nakahiga sa konkreto. Tumuwid ang bida at tinanong ang mga lalaki kung narinig nila siya. Kung makakagalaw sila, dapat silang lumayo doon hanggat maaari. Numikip-kip ang katawan ng mutant sa hangin at dalawang lalaki ang tumakbo palayo doon. Nagpasalamat sa bida, kumuha ng sandata sa kanyang mga kamay at sinabi na marahil ay hindi alam ito ni Linlon, ngunit ang mga Thirdle Mutant ay may spiritual intelligence. Iba na silang lahat at napakatalino din, at gusto talaga nilang patayin ang mga Hylian na awakened, lalo na ang mga katulad niya. Ngumiti siya at sinabi na sa sandaling maakit siya ng batik na ito sa isang sulok at dahan-daang patayin, madali nang tapusin ang kanyang mga chain puppy. Lumalapit ang bibig ng halimaw sa babae. Lumingon siya at sumigaw, at nagpalit ng mga posisyon. Lumipat si Linlon sa lugar ng lalaki. Tiningnan siya ng bida mula sa platform at sinabing alam niya ito. Ang kanyang kakayahang ilipat ang pinsala sa iba ay limitado sa range, at mula doon ay hindi niya ito makukuha. Muling natalo ng halimaw ang brunette. Sinubukan niyang tumalon sa kanya ngunit nahulog sa kanya. At iniwagayway ng bida ang kanyang espada at sumigaw na ito na ang kanyang pagkakataon at gumamit ng Storm of Swords. Itinapon ng babae ang kanyang ulo at sumigaw, anong klaseng kapangyarihan ito? Iba na ito sa karaniwang kapangyarihan ng 3-level na mutant. Posible na bukod sa kanya, may isa pang awakened na 3rd level dito. Ang mutant ay naputol sa ilang piraso. Sa pagtingin dito, sumigaw ang brunette na masyadong malaki ang radius ng pinsala. Mukhang nakulong siya. Lumitaw ang isang notification na na-clear na ang Death Factory.
Magsasara ang dungeon sa loob ng 5 minuto. Tumingin pababa ang binata. Sumigaw si Song sa pagtingin dito na pinatay ni Ning ang 3-level na mutant at isang awakened ng isang hampas lamang. Sumigaw ang pangalawa na marahil ay mayroon siyang average, hindi, advanced stage na ng 3rd level. Kumunat ang noo ng binata at sinabing nakaramdam siya ng mga palatandaan ng buhay. Baka buhay pa siya. Iniunat niya ang kanyang kamay at gumamit ng mental telekinesis. Ang babaeng nakahiga sa sahig ay sinubukang humabol ng hininga. Pagkatapos ay nakita niya ang isang patalim na lumilipad papunta sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata at sumigaw na walang dapat magsabi sa kanya na nagawa ni Ning ang lahat ng ito ng mag-isa. Kumunat ang noo ng pangunahing tauhan at ang mga lalaki ay nagsimulang sumigaw na buhay pa siya. Tila mayroon siyang ilang uri ng defense mechanism o kagamitan. Magaling, ni-neutralize na siya. Panahon na upang tapusin ang kanyang sinimulan. Kailangan siyang patayin. Ang patalim ay dumante sa noo ng bida. Nagsimulang mag-screw in ang patalim. Ngunit sumigaw ang bida na hindi niya mabutas ang barrier. Hindi niya ito mabutas, ngunit tiyak na maaari niyang drill through ito. Ngumisi ang babae at naisip salamat sa Diyos na hindi siya na-strangle ng isang pulaka noon at nagastusan niya ito ng disposable A. Rank na passive defense item. Umalis ang binata at sinabi na gayunpaman mayroon siyang isang bagay sa kanyang panig at iyon ay ang katotohanan na siya ay napakahina na wala na siyang lakas upang lumaban ngayon at naisip niya na kailangan niyang madumihan ng kaunti ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya ng babae nang may pagkagulat at nagtaka. Kaya ang parade blade na ito ay kanya. Kaya itinago niya sa kanila na nasa 3rd level na siya. Matapos hampasin, naisip ng lalaki kung anong uri ng barrier ito. Hindi niya ito mabutas. Ngipin niyang ngipin ang brunette at sumigaw na patayin na niya siya. Bakit niya siya inaapi at inaapi? Sa pagtingin sa kanya, naisip ng bida na inisip niya na inaapi niya siya. Hindi niya napagtanto na hindi lang niya siya kayang patayin. Humalaklak siya at naisip na sa madaling salita, mas mahalaga sa kanya ang pagpreserbo ng kanyang respeto at reputasyon kaysa sa pagpreserbo ng kanyang buhay. Alam niyang ito ay isang maruming taktika, ngunit upang makuha ang gusto niya, marahil ay makikisabay siya. Hinawakan ang kanyang baba, tinanong ng binata kung gusto niya ng mabilis na kamatayan. Dapat naisip niya yun bago niya halos patayin ang lahat ng mga awakened na iyon. Tinanong ng brunette kung ano ang gusto gawin ng bastos na ito sa kanya. Lumapit sa mukha ng estranghero, tinanong ng lalaki kung sumusuko na siya at hindi na niya kayang tiisin. At hindi pa niya sinimulang ipakita sa kanya kung ano ang tunay na paghamak. Tinanong niya kung ano mismo ang kailangan niyang gawin para bigyan siya nito ng mabilis na kamatayan. Ngumisi ng masama ang binata at sumagot na simple lang. Hinihingi lang niya ang hiniling ng kanyang mga chain puppy sa kanila, na ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang kagamitan, item, at bawat huling puntos na mayroon siya, at pagkatapos ay bibigyan niya siya ng mabilis na kamatayan. Tinanong ng brunette kung bakit siya dapat maniwala sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang hita at sumagot na wala lang siyang pagpipilian. Nagsimulang sumigaw si Linlon. Hindi na kailangan. Ibibigay niya ang lahat. Ngunit kung maglakas loob siyang lokohin siya, tiyak na pagsisisihan niya ito. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Nakatanggap siya ng Blue Blood Spirit Flower, Blue Ice Flame Gloves, Blue Crippling Flower, at 13,000 puntos. Naisip niyang maayos ang lagay niya. Bagaman, ano pa ang inaasahan niya? Pagkatapos ng lahat, ang pagnanakaw at pagpatay ng mga tao ang pinakamabilis na paraan upang kumita. Ibinaba ni Linlan ang kanyang ulo at sinabi na naibigay na niya ang lahat at hiniling na patayin na siya ngayon. Ngumiti si Ning at tinanong kung talaga bang lahat. Ibig sabihin, gusto niyang sabihin na 13,000 puntos lang ang mayroon siya. Hindi siya naniniwala. Alam niya kung ano ang mangyayari kung magsinungaling siya at piniga ang kanyang hita. Kung saan sumagot ang babae na ito talaga ang lahat ng mayroon siya. Maaari siyang maniwala o hindi. Yumuko ang binata sa kanya at sinabing nag-breakdown pa rin siya. Well, hindi niya dapat magalit sa kanya dahil binalaan niya siya tungkol sa lahat ng maaga. Umalis ang binata sa kanya, na iniisip na tila hindi siya nagsinungaling sa kanya, na sinasabing totoo iyon, lahat ng kanyang ari-arian. Tumayo ang babae na naguluhan at tinanong kung bakit siya huminto. Takot siya o ano?
Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabi na pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang lahat, hindi niya man lang siya naapi. Wala lang siyang lakas ng loob na pumatay ng mga tao. Hindi niya magamit ng buo ang kanyang patalim. At bakit niya naisip na third level awakened siya? Ang isang second level na baguhan ay hindi makakabutas sa kanyang depensa. Nagsimula ang timer ng pagsasara ng dungeon. Tumayo ang babae na nagsasabing ang tanga niya. Bakit niya naisip na third level awakened siya? Naisip ng binata na na-figure out na niya siya at ngayon hindi na niya makukumbinsi siya. Ngumisi si Linlon at sinabi na naalala niya ang kanyang mukha. Kahit gaano kalayo siya tumakbo, ilalabas siya niya mula sa lupa. At kapag nangyari iyon, puputulan niya siya sa 1,000,000 maliliit na piraso. Pagsisisihan niyang ipinanganak siya at magmamakaawa sa kanya ng kamatayan. Sa pagtingin sa kanya, ngumisi ang bida at naisip na maaari siyang maghanap sa kanya ng napakatagal. At sa oras na nalaman niya ang kanyang tunay na pangalan, makikita niya kung sino ang mangangaso sa kanino. Nagsara ang dungeon at binibilang ang mga gantimpala. Sa pagtingin sa screen, ngumiti ang bida, na iniisip na ito ay isang magandang huli at hindi kasama rito ang nakuha niya mula kay Linlan. Kung ibebenta niya ang lahat ng ito, tiyak na makakabili siya ng mga psionic fruit na iyon, salamat sa kung saan maaari niyang dalhin ang kanyang mga katangian sa 25. Ang binata ay sumakay ng motorsiklo at sinabi na ngayong gabi ay umuupo siya ng isang jang. Panahon na upang sanayin ang kanyang shadow attack skill. Bukas, nagpasya siyang pumunta sa Lost Battlefield na pinag-uusapan ng lahat upang makakuha ng bagong kagamitan at maging mas angkop sa mga battlefield na may mga hordes ng zombie. Isang lalaki ang tumalon sa kalsada sa harap niya at nagsimulang sumigaw ng tulong. Itinuro niya ang daliri sa direksyon at sumigaw na naipit ang kanyang kotse at humingi ng tulong. Tinanggal ng bida ang kanyang salamin at tinanong kung sigurado ba siya na kamakailan lang na aksidente ang kotse dahil mukhang masyadong sira-sira. Sa sandaling iyon, 4 na tao ang lumitaw mula sa likod at sumunod ang utos na barilin siya. Ngumisi ang bida at sinabing robbery kung saan sinabi ng brunette na tumigil sa pagsasalita at ibigay ang lahat ng mayroon siya at pagkatapos ay hindi siya masasaktan. Pinatumba sila ni Ning ng isang suntok, na sinasabing tama siya at panahon na para tumigil sa pagsasalita. Sinubukan ng lalaki na tumakas, ngunit sinabi ng binata na hindi siya magtatagumpay at mahuhuli pa rin niya siya. Pagkatapos ay nagtapon siya ng patalim pagkatapos niya. Pinutol nito ang sapatos na dahilan kung bakit nontog ang lalaki sa pader. Sa pagtingin sa arch ng binti, hindi niya nakita ang dugo doon at naisip na marahil ito ay hindi isang tao, ngunit hindi ito mukhang mutant, hindi zombie. Ang lalaki ay papunta sa kanya, ngunit nagsimula siyang umiyak at humiling na huwag siyang patayin. Sasabihin niya kung saan nila itinago ang pinakamahusay na mga bagay. Nagsimula siyang magdedahilan na napilitan siyang gawin ito. Hindi siya sumama sa kanila sa kanyang sariling kagustuhan at humiling na palayain siya. Sa sandaling iyon, siya ay hinawakan sa kwelyo. Kumunot ang noo ng brunette, tinitingnan siya at sinabing sabihin muna kung ano siya. Pagkatapos ng kanyang mga salita, kaagad niyang binuksan ang status window. Nagulat sa pagbabasa ng lahat ng nandoon, sinabi ng bida na NPC lang siya. So, paano niya nagawang makatakas mula sa dungeon? Huwag na lang niyang sabihin na nagkaroon siya ng sariling malay. Kung saan nakatanggap siya ng sagot na hindi niya alam kung paano niya nagawang makalabas. Naaalala lang niya na noong imulat niya ang kanyang mga mata, nandito na siya at pagkatapos ay humiling na palayain siya. Ngumisi ang bida at naisip na ang mga transaction skill na ito ay literal na systemic vulnerability. Masasabing cheating. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi available sa anumang awakened, kung maaari lang niyang pagkatiwalaan siya na pamahalaan ang lahat ng kanyang pananalapi, literal na magsisi. Mula siyang lumangoy sa pera. At pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang isang papel, na nagsasabing kung pipirmahan niya ito, palalayain niya ang kanyang buhay. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala at tinanong, a contract between a master and a servant. Ang parusa para sa pagtataksil ay agarang kamatayan. Ngunit ang binata ay kumunot ng noo at nagbigay ng ultimatum. Parehong pipirma siya o papatayin ko siya ngayon. Itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa papel at sinabi na pipirmahan niya ang lahat. Dumating ang isang notification na pumirma si Le Fugay ng isang kontrata kay Ning.
Humalaklak ang binata at sinabi na mula ngayon ay palagi siyang susunod sa kanya. Literal na magkakasama na sila ngayon. Nagsimulang umiyak ang lalaki. Paano siya magiging kasama? Gumawa lang siya ng kontrata sa pagitan ng master at servant sa ilalim ng banta ng kamatayan. Bakit siya laging hindi swerte, laging nakakatakbo sa mga bandido at kriminal? Ngumiti ang binata at sinabi na wala siyang pakialam. Maaari siyang pumunta at kunin ang kanyang loot mula sa mga bandido na iyon at panatilihin ang lahat para sa kanyang sarili. Sinunggaban ni Fugi ang paa ng iba at salamat sa master dahil siya ang pinakamapagbigay na tao sa buong mundo. Ang kanyang loyalty ay tumaas ng 2 puntos. At sinabi ng brunette, masyadong madaling tumaas ang kanyang loyalty. At pagkatapos ay hiniling sa lalaki na tulungan siyang ibenta ang lahat ng kagamitan na kanyang nakuha maliban sa blood spirit at ang broken leg at pagkatapos ay bumili ng psionic fruits. At bilang karagdagan, kakailanganin niyang bumili ng mas maraming storage space para gawin siyang isang kwarto. Mananatili siya doon at pamahalaan ang kanyang pananalapi. Nakaon ang mga ilaw sa mga gusali. Binuksan ng lalaki ang kanyang bibig at sinabing ang may-ari ang pinakamalaking gastador na kanyang nakita. May mga taong hindi kayang bumili kahit ng isang psionic fruit sa buong buhay nila. At kinain niya ito parang isang merienda lamang. Sa sandaling iyon, ngumunguya ang lalaki ng prutas. At pagkatapos ay sinubukan niyang alisin ang ulo ng alila, na sinasabihan ito na huwag magdaldalan, kundi bumalik sa pamamahala ng mga pinansyal na salamat sa mga prutas. Ang kanyang lakas, Seikiko, at Lixi ay tumaas at naging 25. Nakatulog ang binata at sinabing sa wakas ay naitaas na niya ang lahat ng stats sa 25. Bumangon mula sa sopa, sinabi niyang oras na para matuto ng bagong kasanayan, isang B-rank na shadow attack. Matapos basahin ang impormasyon sa status window, ngumiti siya, na iniisip, spatial cut, spatial rift, hindi pinapansin ang anumang pinsala. Nakakabaliw ito. Bukas, tiyak na susubukan niya ito sa Lost Battlefield. Pumasok ang bida sa Lost Battlefield at lumapag sa bubong ng gusali. Kumaway sa kanya ang isang lalaki, at nagpakilalang si Chinyong. Ang kapatid niyang si Chinya ay nasa tabi niya. Pareho silang nasa maagang yugto ng 2 antas. Idinagdag ng babae na sinabi sa kanila ng sistema na ang kanilang kasamahan ay nasa advanced na yugto ng 2 antas. Siya ang tinutukoy nito, ngunit mukha siyang napakabata. Sigurado siya na hindi siya nagmamalabis sa kanyang kakayahan. Lumingon ang moreno sa kanyang kapatid at sinabihan itong bantayan ang kanyang mga salita. Kumunot ang noo ng bida at naisip na batay sa kanilang mga damit, mukha silang pangalawa o pangatlong henerasyon ng mga militar. Magandang ideya na mag-ingat. Lumingon sa kanya si Yong, at hiniling na huwag itong pansinin. Ang kapatid niya ay masyadong naging spoiled mula noong bata pa ito. Sumagot ang pangalawa, okay, at maaari nilang tawagin siyang Ning. Lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing magsisimula sa loob ng 3 minuto ang isang espesyal na kaganapan na pagsali sa digmaan at dapat silang maghanda. Lumingon ang binata at nagtanong muli, espesyal na kaganapan. Narinig niya na ang mga espesyal na kaganapan, paranormal na phenomena, at mimetic events ay ang 3 pangunahing sangkap ng apocalypse. Ngunit ito ang unang beses niyang nakatagpo ng isa sa isang dungeon. Ngumiti ang binata at sinabihan siyang huwag mag-alala. Tama iyon. Ang mga espesyal na kaganapan ay sanhi ng mga supernatural na puwersa. Ngunit ang Lost Battlefield ay isa sa mga pinakaligtas na dungeon. Kumpara sa iba, halos walang mga paghihigpit. Sa pag-iwas lamang sa mga labanan, maaari siyang umalis anumang oras na nais niya, at ang espesyal na kaganapan ay patuloy na inuulit ang isang fragment ng digmaan mula sa simula ng apocalypse. Kumunot ang kanyang noo at idinagdag, kaya, ang kanilang mga kaaway ay mga ordinaryong zombie at mga low-level na mutant. Nagsimulang lumakad patungo sa kanila ang mga halimaw. Naghanda ang 3 para sa labanan, at sinabi ni Yong na siya at si Ning ang bahala sa mga mutant, at si Yao ay mananatil. Ay sa itaas at susuporta sa kanila. Nang tumalon ang bida mula sa bubong, sinigawan siya kung seryoso ba siyang haharapin ang mga ito ng mag-isa. Sinabi ng kapatid na itong lalaki ay isang napakabastos na tao. Lumipad ang moreno patungo sa pinakamalaking halimaw. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. 2 beses naumanhig ang binata.
Habang sinasakta ng mga halimaw, sinabi ng Moreno na hindi siya umaasang mas mababa sa isang advanced na yugto ng ikalawang antas na nagising. Madali niyang inis-ikaso ito, ngunit hindi rin naman mahina siya at ang kanyang kapatid, kaya tutulungan nila siya. Pipigilan nila ang mga ito hanggat kaya nila. Ano man ang mangyari, maaari siyang laging tumawag ng ilang espiritu ng mga sundalo at dagdagan ang kanilang kalamangan. Pinaghiwa-hiwalay ng long-haired na lalaki ang mga mutant ng paisa-isa. Sining na nakatingin sa kanya ay naisip na tumawag ng mga espiritu ng mga sundalo sa kanyang nakaraang buhay ay mga tsismis lamang ang kanyang narinig na ang ilang militar ay lihim na may kakayahang ito ngunit hindi niya ay. Naasahan na totoo ang mga tsismis na naghahanda para sa isa pang pag-atake ay sumigaw na kung anuman ito ay isang lihim na militar kaya hindi niya dapat ipagsabi ang lihim na ito sa sandaling iyon ay isang halimaw na lumundag sa kanya mula sa likuran ay sumigaw ang lalaki mula sa likuran at naghaji. Ng isang panaksak pinutol niya ang ulo ng mutant tumingin sining dito ng nakanganga at naisip telekinesis tinapos niya ang advanced na mutant ng unang antas sa isang putok lamang sa sandaling iyon, dumating ang isang abiso na ang pagpasok sa digmaan ay kumpleto. Magsisimula ang isang buong sukat na labanan sa loob ng 3 minuto. Iniabot ng binata ang isang pack ng sigarilyo at tinanong ang bida kung nais niyang manigarilyo. Ito ay mga dekalidad na sigarilyo para sa militar. Ito ay bilang pasasalamat sa katotohanang iniligtas niya siya, ngunit sumagot siya na hihinto na siya. Sa panahon ng apocalypse, may problema na makakuha ng mga bagay na iyon. Marahil siya ay may kahangahangang nakaraan. Ibinaba ng binata ang kanyang ulo at sumagot na sa totoo lang, ang kanyang nakababatang kapatid ay ang Deputy Commander ng Northern Military Zone at ang kanyang ama ang pinuno ng ika-71 Security District, parehong nasa 3 antas, ngunit nagsasama-sama siya ng kanyang sariling squad. At sa kanyang nakikita, ang nakababatang kapatid na si Ye ay hindi pa sumali sa kahit sino. Paano ito? Ngunit naantala siya ng bida at habang tumitingin sa kanyang mga mata, humingi ng paumanhin, na sinasabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Ikinalat ng pangalawang lalaki ang kanyang mga kamay at hiniling na pakinggan siya bago tumanggi. Ang hiling lang niya ay maging kanyang deputy at ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga benepisyo ng ranggo ng koronel mula sa simula pa lamang. Iyon ay 300 credits sa isang buwan kasama ang 1,000 mula sa kanyang bulsa. Bilang karagdagan, pipirmahan niya ang isang grupo ng mga permit para sa kanya upang makatanggap ng iba't ibang asol na kagamitan at pati na rin ang anumang pinakamaginhawang lokasyon sa mga safe zone para sa kanyang pamilya. Inilagay ng kapatid ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagsimulang sumigaw na siya ay baliw at kahit na mayroon siyang malaking lakas, hindi niya dapat ito gawin. Tumalon ang bida mula sa bubong, na sinasabing hindi siya interesado pa rin, at may mas mahalagang mga problema silang darati. Nang ngayon, isang hukbo ng zombie ang papalapit, at naisip niya sa kanyang sarili na may isang taong sumusubok na i-recruit siya. Ngunit hindi niya paniniwalaan na nais niyang maging kanyang nasasakupan kapag sa wakas ay umabot siya sa 3 antas. Ang long-hair, habang tinitingnan siya, ay nagsabing inalok niya ang pinakakapaki-pakinabang na mga alok para sa 2 antas. At higit pa sa kapaki-pakinabang, may ilang handang pumatay ng isang tao upang makakuha ng gayong alok, at tumanggi lang siya. Kumunat ang noo ng kanyang kapatid at sinabi na huwag pansinin siya. Isa lang siyang walang utang na loob na batang lalaki na nag-iisip na siya ay isang bagay, isang advanced na yugto ng 2 antas, at marami na silang taong katulad niya. Makalipas ang kalahating oras, sumisigaw si Yong na makakatiis siya ng kaunti pang matagal at iminungkahing tawagan ang mga espiritu ng mga sundalo at lumabas sa impyernong dungeon na ito. Pinutol ng bida ang ulo ng isa sa mga halimaw at sinabihan siyang subukang magtiis ng mas matagal. Kung mahirap, maaari niyang akitin ang lahat ng mga halimaw sa kanya. Haharapin niya ang lahat. Pagkatapos nito, tumalon siya at nagsabi, iyon na. Tama na. Ngayon aakyat siya sa tuktok ng pader. Itinaas ng lahat ng mutant ang kanilang mga ulo at ginamit niya ang stream of light mula sa heavenly ray. Freet at sa isang suntok pinutol niya ang lahat ng mga halimaw. Nakanganga ang binata at sumigaw, nasa 3 antas ba siya? Hindi, kahit ang mga tipikal na nasa 3 antas ay hindi maaaring magwasak ng napakaraming mutant sa isang suntok, ibig sabihin nasa rurok siya ng 2 antas at malap. Nang lumipat sa 3 ngayon. Malinaw kung bakit niya tinanggihan ang napakagandang alok na iyon.
Nagtaka ang babae kung bakit mas malakas ang kanyang mga kilos at pag-atake kaysa sa kanyang lolo at ama. Lumapag si Ning sa tabi nila at ipinakita sa kanila na gisingin ang mga sundalo ngayon. Nagtaka ang Moreno kung bakit siya napakalakas na para bang wala siyang magagawa niya at ng kanyang kapatid hanggang sa isara ang dungeon. Sa sandaling iyon ay hinawakan ng kapatid ang kanyang kamay at sinabi dahil sinabi ito ni Mr. Ning dapat sundin nila ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Nagsimulang lumitaw ang mga asol na anino ng mga tao na sinundan ng isang order na maghanda para sa labanan. Hawakan ang linya. Naghanda ang unang artillery battalion na magpaputok at sirain ang lahat. Ang long-haired na lalaki na hawak ang kamay ng kanyang kapatid ay nagsabi na mula ngayon maaari lamang silang manood. Ngunit ang mga sundalo ay hindi magtatagal ng masyadong mahaba pa rin. Sa palagay niya sapat na ang mga ito para sa isa pang alon ng hukbo ng zombie at pagkatapos ay maubos na ang kanilang lakas. Inutusan ng bida na manatili sila rito. Naglakad ang binata sa kahabaan ng kalsada. Habang nakatipikim ang kanyang mga mata, naisip niya na nang pinatay niya ang mutant sa ikalawang antas, hindi niya nakita ang maalamat na asol na kagamitan pagkatapos nito. Pinaghihinalaan niya na lilito lamang ito pagkatapos magising ang mga sundalo. Sinasabi sa kanya ng kanyang mga likas na ugali na dapat nasa trinsera ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Nahanap niya ito tulad ng kanyang iniisip. Iniunat niya ang kanyang kamay sa bola at lumitaw ang isang status window kung saan ito ay isang slay na isang espesyal na misyon ay inilunsad. Kailangan nating ibunyag ang mga pinagmumulan at lutisin ang kanilang problema. Ang pagkumpleto ng misyon ay magdadala ng mga espesyal na gantimpala. Kinuha ang kwaderno sa kanyang mga kamay, muling nagtanong, espesyal na misyon. At tinanong kung ito ay kahit papaano ay nauugnay sa kwadernong ito. Ang dark-haired na lalaki sa tubo at binuksan ang kwaderno. Ito ay ang talaarawan ng isang manggagawa na naglingkod sa linya ng depensa 60 taon na ang nakalilipas noong unang pagsiklab ng zombie. Noong ika-7 ng Hunyo, itinalaga siya ng battalion commander bilang isang taga-sulat. Sumunod siya sa mga tropa patungong Zhenjiang na may gawaing itayo ang pinakamalaking linya ng depensa sa hilaga ng Guangyi. Noong ika-7 ng Hulyo, bumusok ang isang hukbo ng zombie sa Zhenjiang, ngunit humiling ang militar ng mga reinforcement upang pigilan ang mga ito. Mayroon silang isang bagong batch ng mga recruiter mula sa lungsod dito. Nagtatrabaho sila ng husto, ngunit hindi pa rin niya masyadong naiintindihan ang kanilang dialekto. Kailangan niyang pagtrabahuhan ito. Noong ika-20 ng Hulyo, sinabi ni Yen na mayroon siyang kasintahan na nagustuhan niya at nasa safe zone ito mismo sa likod ng kanilang mga tropa. Ang lalaking ito ay 17 taong gulang lamang at ang batang lalaki ay nag-iisip na ng pagpapakasal. Sa kabutihang palad, sinabi niya na sa kanyang nayon, kaugalian na magpakasal ng maaga. Noong ika-24 ng Hulyo, nabigo ang kanilang mga tropa na pigilan ang hukbo ng zombie. Sinabihan siya ng battalion commander na dahil hindi siya nakikilahok sa labanan, maaari siyang umasa sa isang maagang paglikas kung lumala ang sitwasyon. Noong ika-25 ng Hulyo, inatake na ng unang alon ng hukbo ng zombie ang safe zone, hindi niya maaaring isipin na mangyayari ang gayong sitwasyon ng napakabilis. At patay na si Yan, hindi nila mahanap ang kanyang katawan. Sa umaga ng ika-26 ng Hulyo, hiniling sa kanya ng battalion commander na libutin ang mga mandirigma at alamin kung may nais silang sabihin sa kanya sa huling pagkakataon. Matalino ang commander noong araw na iyon ay hindi niya nagawang magtanong sa kanya tungkol sa isang bagay at palagi siyang takot sa Atayan, ngunit handa na niyang tanggapin ito, ngunit sa oras na ito ayaw niyang tanggapin ito. Kung umalis siya, hindi siya uuwi. Ika-27 ng Hulyo ang katapusan. Napalibutan na sila. Wala na silang pupuntahan. Sa huling minuto ng kanilang buhay, tinanong niya ang kanyang mga kasama kung mayroon silang anuma ng mga salita na maaaring isulat. Sa kanyang sorpresa, ang lahat ng mga recruiter mula sa Huan ay nagsabi ng isa lamang. Sa pahina ay nakasulat more ants, umuwi ka na. Sa kamay ng lalaki ay isang medalyon. Sinabi niya, huling-hiling, sumpa. Pagkatapos ay ipinungkus niya ang kanyang kamao at tinanong kung ano ang dahilan, ang katotohanan. Ang dalawa ay nanood ng labanan mula sa bubong. Sinabi ng babae na kung talagang wala ang lakas ng isang third level na sining, paano kung mayroon siyang ilang K?
Agam Aita na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng isang kidlat na pag-atake, ngunit isang beses lamang. Sumagot ang kapatid na posible, ngunit hindi siya 100% sigurado tungkol dito. Kung sasaktan nila ang isang tao na may lakas ng isang third level, literal na maghuhukay sila ng kanilang sariling ibingan, at walang sino man ang makakakuha mula sa katawan. Kumunat ang noo ng babae at sinabi na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang gayong bagay. Tiyak na ipapadala siya ng lolo sa dulo ng mundo. Hindi na siya makakahanap ng ligtas na lugar sa war zone sa Hilagang China. Sumagot ang kapatid na tiyak na kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang pag-uugali. Darating ang araw na dahil sa kanya, maaari siyang magdusa ng malaki. Hindi niya iniisip na maaaring atakehin niya sila kung hindi nila siya aawayin. Kung talagang third level siya, dapat silang maghanap ng paraan upang i-recruit siya sa kanilang mga tropa. Tiyak na aprubahan ng lolo at ama ang kanilang desisyon. Lumapag ang bida sa bubong at tinanong kung handa na siyang umalis. Ipinagunat niyong ang kanyang kamay at sinabi na ang mga sundalo ay hindi magtatagal. Sa sandaling lumitaw ang mga mutant sa ikatlong antas, makakapigil sila sa mga ito ng ilang sandali at pagkatapos ay mawawala. Hanggang noon, kakailanganin nilang umalis sa lugar na ito. Kung hindi, kung inatake sila ng isang thirdle mutant, walang katapusan ang mga problema mamaya. Tiningnan sila ni Ning at tinanong kung alam nila kung paano nagtapos ang labanang natalo ng mga sundalo at kung ano ang nangyari sa mga sundal. Oong iyon. Mabilis na pamaling ang Longhair ng ulo at sumagot na sa totoo lang, hindi pa nga ipinanganak ang kanyang ama. Ngunit ayon sa kanyang lolo, trahedya ang kinahinatnan ng labanan at walang nakaligtas. Salamat sa kanilang pagsisikap, nakalikas ang mga residente ng mga safe zone sa likuran. Ang kanyang lolo ay isa sa iilang sundalo na nakaligtas sa labanang iyon. Kumunat ang noo ng bida at tinanong kung trahedya ang kinahinatnan. Paano nila napigilan ang hukbo sa huli? Sumagot ang binata na ang mga detalye ay hindi pa rin alam. Ayon sa mga chismis, nawala ang hukbo ng zombie sa sarili nito. Ang lalaking maitim ang buhok ay ikanubo ang kanyang ulo at muling nagtanong. Nawala ng kusa. Nakuha ko. Dalawang katao ang lumapit sa kanya at nagsimulang magtanong, anong nangyari? Bakit bigla niya itinatanong ang buong kwentong ito? Itinaas ni Ning ang kanyang kamay at nagtanong kung alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Morans. Sumagot ang binata na ang pariralang ito ay isang panloob na kodigo na ipinasa sa pamamagitan ng serbisyo. Hindi nila alam ang eksaktong kahulugan nito. Dagdag ng babae, alam lamang nila na sa pagsigaw ng pariralang ito, darating ang mga espiritong kawal upang ipaglaban sila. Ang pariralang ito ay isang military secret, at sinasabi ito ng kanyang kapatid sa kanya dahil sobra siyang mabait dito, kaya hindi siya dapat maging mayabang. Itinaas ng brunette ang kanyang mga kamay at pinakiusapan ang kanyang kapatid na babae na magdahan-dahan. Ipinihit ng bida ang kanyang ulo at nagtanong kung ilang beses niya ginamit ang pamamaraang ito. Bumukas ang bibig ni Yong at sumagot na mahigit 100 beses. Karaniwan siyang nangunguha sa kanila, ngunit ang bawat tagagamit ay maaari lamang gamitin ito ng isang beses bawat pangangaso, at hindi ito G. Aganya kung ang parehong tao ay muling susubok na tawagin sila. Kumunat noo ang maitim ang buhok at nagsabi, ang daan-daang beses ay nangangahulugang. At pagkatapos ay nagtanong kung nakatulong ba siya sa mga kawal na ito na patayin ang huling mutant, kung saan sinabihan siya ng, hindi, dahil kara. Ni Wan ay 2 level 1 lamang ang pumupunta rito. Walang thrill awakened sa dungeon na ito. Siya ang unang thrill na pumunta rito. Biglang itinulak ng bida ang kanyang sarili palayo sa bubong. Habang lumilipad pababa, nagtaka siya kung ito ba ang kaaya-ayang pakiramdam ng isang natalong laba. Bumukas ang bibig ng brunette at nagsimulang magreklamo na ginagawa niya ito. Inisip ba niyang umalis mag-isa? Nakipaglaban ang mga espiritu sa mga halimaw na sumisigaw ng, patayin ang lahat. Ipagtanggol ang kanilang mga tahanan. Kung mamamatay sila, wala na silang anumang may iwan na dapat ipagtanggol. Matapos patayin ang isang mutant, sinabi ng binata na tama siya. Ang mga espiritong ito ay ang mga nasawi na kawal sa kwaderno. Ginamit sila ng militar sa buong panahong ito at hindi tumulong kahit kailan. Ito ay masyadong malupit. Umiihip ng trumpeta ang isa sa mga espiritu.
Naisip ng binata na 60 taon na ang nakalipas, iniwan ng pangunahing puwersa, nakipaglaban sila hanggang kamatayan upang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan. Ngunit sa loob ng 60 taon, sila ay mga numero lamang sa kasaysayan, nilimot ng lahat. Sinabi ng lahat na nawala ng kusa ang hukbo ng zombie. Ang kanilang matatag na determinasyon, ang kanilang kawalan ng kagustuhan na sumuko, ginawa silang mga espiritu, nakakulong dito sa larangan ng digmaa. And bilang isang espesyal na kaganapan, walang hanggang muling pinagdaraanan ang laban ng kanilang buong buhay doon. Ang parusa ay upang pigilan ang lahat ng mga hukbo ng zombie dahil alam nila na sa sandaling patayin nila ang isang level 3 mutant, ang kanilang lihim na parirala ay hindi nagagana. Hindi na nila matutulungan ang kanilang mga inapo at makinabang mula sa kanila. Maingat na pinagmasdan ng espiritu na may butas sa dibdib. Iwi na si Watsnining ang kanyang espada at pinutol ang maraming zombie ng sabay-sabay. Lumapit sa kanya mula sa likuran ng mutant. Mas pinisil ng binata ang espada sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinutol niya ang lahat ng mutant na lumapit sa kanya. Kumidlat sa langit. Tumakbo ang lalaki sa mga tubig baha at naisip panlilinlang pagsasamantala. Ang pariralang Moritz, na siyang pag-asa ng mga ninuno, ay ginamit ng militar bilang walang hiya lamang na panakpal, daan-daang, libu-libong beses na sinamantala. Umikot ang binata sa isang talon. At habang pinupugot ang mga zombie, sinigawan niya na ito na ang huling pagkakataon, kahit mamatay si A, ibabalik pa rin niya ang lahat sa kanilang tahanan. Tinakpan ng babaeng bayani ang kanyang bibig at nagtanong, nababaliw na ba siya? Seryoso ba siyang lalaban sa huling mutant ng ikatlong antas? Kinamot ni Yong ang kanyang baba at sumagot na kakaiba. Ngunit kung plano niyang labanan ang isang level 3 mutant mula sa simula, bakit niya inutusan na gisingin ng maaga ang mga espiritu ng mga kawal? At bakit niya sinusubukang bigyan ng mga espiritu ng mga kawal ng Maynila ng pagkakataon na lumaban sa mga halimaw at inako ang lahat sa kanyang Really, hindi ba dapat niya ginawang puti ang kanyang kapangyarihan? Hinawakan ni Yao ang kamay ng kapatid at sinabing malapit nang lumabas ang isang Thirdle mutant. Kahit na talagang may lakas sining ng isang Thirdle mutant, hindi niya ito matatalo ng mag-isa. Kailangan na nilang lumabas dito ngayon din. Habang nakatingin sa ibaba, naisip ng binata na ito nga ang pinakaligtas na opsyon ngayon. Ngunit kung aalis sila ng ganito, ang kanilang relasyon kay Ning ay nasa pinakamasama. Lumiko siya sa kanyang kapatid at iminungkahing maghintay pa ng kaunti, 10 segundo lamang. Kung sa panahong iyon ay nakita niyang hindi niya kayang talunin ang boss, aalis na sila. Yumanig ang lahat sa kanilang paligid. Parehong umurong sila at nagtanong kung ano ito. Sa pamamagitan ng ulap, nakita nila ang ulo ng halimaw at napagtanto na narito na ito. Nabasag ang konkreto sa ilalim ng malaking paa nito. Ito ay humakbang ng dahan-dahan. Sabay na bumukas ang bibig ng magkapatid at sumigaw. Ganito pala ito. Isang Thirdle mutant. Kay laki nito. Lumakad ito, winawasak ang mga gusali sa kanyang daan. Ngumisi ang bida at sinabi na ang Special Slash ang tanging atake na natira sa kanya na sapat na bilis. Ngunit hindi pa rin niya alam ang potensyal ng atake na ito. Hindi siya maaaring magpakasarap. Pagkatapos nito, dumura siya. Itinutok niya ang kanyang espada at sinabing kailangan niyang hintayin itong lumapit. Pagkatapos ay magiging sigurado siya na tiyak na tatama ang kanyang pag-atake. Ang mutant ay nasa 70 metro na lamang ang layo mula sa kanya. Pagkatapos ay 50. Nakatayo ang bida ng ang distansya ay 40 metro. Itinaas ng halimaw ang kanyang kamao upang sumuntok. Nagningning ang mga mata ng lalaki at sumigaw, ngayon na. Pagkatapos nito, ginamit niya ang Special Slash. Iniunat niya ang kanyang kamay at nagsabi, World Freeze. Lumapag ang bida sa bubong at naisip, ito ay isang Special Rift. Ang kanyang pandama ng oras dito ay lubos na naiiba sa lahat. Pagkatapos ay kumunat ang kanyang noo at ipinagpatuloy ang kanyang iniisip. Ngunit hindi lamang iyon, sinuri niya ang higanti at naisip, nakikita niya ang lahat. Sinipa ng lalaki ang kanyang paa at ipinagpatuloy ang pag-iisip at maaari niyang piliin kung ano ang gusto niyang dalhin sa espasyong ito. Nagsimulang tumalon ang binata sa tao at naisip na maaari pa siyang dumaan sa mga bagay tulad ng isang multo.
Pagkatapos ay umikot, sinuntok sa ulo at naisip na iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng system sa isang spatial rift na maaari niyang baliwalain ang anumang depensa. Sa ngayon, siya ay hindi masasaktan. Ipinihit niya ang bagay. Biglang tumalon pababa. Sumabog ang ulo ng higanti. Nagsimulang bumagsak ang kaaway na may ugong. Tumingin ang mag-asawa sa nangyayari nang may takot na nagsalita ang lalaki. Ang isang Thurdle mutant, isang makakagawa ng pinsala sa isang buong safe area ng mag-isa, namatay ng ganoon na lamang. Ngunit paano? At dagdag ng babae, masyadong mabilis, kumirap lamang siya at puff, tapos na. Pagkatapos nito, tinakpan ng babaeng dilaw ang mata ang kanyang bibig at sinabi sa kanyang kapatid na nagkamali siya. Talagang nasa ikatlong antas siya. Hindi, mas malakas pa sa kanyang lolo at ama. Itinaas ng brunette ang kanyang kilay at sumagot, oo, nakakita na sila ng maraming laban sa ikatlo. Nang antas sa military district, ngunit hindi kailanman sa antas na ito. Marahil ang Panginoon ay nasa rurok ng ikatlong antas. Ang ganitong tao ay bihira. Siya ay literal na pag-asa ng buong bansa. Dumating ang isang abiso tungkol sa pagtatapos ng kaganapan at sinabing pagkatapos ng 10 segundo ang walang battlefield ay mawawala magpakailanman. Nang sumigaw ang isa sa mga bayani, nawawala ang nawalang battlefield. Ano ang ibig sabihin nito? Tiningnan ng lalaki ang lalaki at nagtanong, Panginoong Yining. Itinaas ng binata ang anteng-anteng at nagsabi, more ants, more ants, more ants. Sumaludo sa kanya ang silweta at nagpasalamat. Tumayo ang lalaking mahaba ang buhok sa likod ng brunette at nagtanong para sa anong layunin niya inulit ang pariralang ito. Ito na at sumagot siya, pag-uusapan ng lahat kung paano sila makakalabas dito. Malapit nang mawala ang lugar na ito. Pagkatapos nito, dumating ang mga abiso tungkol sa pag-alis sa dungeon at pagkalkula ng mga gantimpala, pagtanggap ng kagamitan, mga bagay, at mga gantimpala. Naupo ang pangunahing tauhan sa isang bato at sinabi salamat sa labanang ito. Sa wakas ay naibalik niya ang kanyang lakas sa rurok ng ikalawang antas. Oo, dapat siyang masaya, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya mapakali bilang karagdagan sa katotohanang pinalaya niya sila. Marahil may magagawa pa siya para sa kanila. Dumating ang isang abiso habang tinitingnan ng lalaking dilaw ang mata ang screen at nagsabi, well, kahit na hindi siya binigyan ng karagdagang misyon, sisang-ayon pa rin siyang gawin ito. Tumakbo papunta sa kanya ang mag-asawa nang sumigaw ang lalaki, narito pa rin siya. Buti na lang pumasok sila sa dungeon mula sa maling panig. Natakot siyang hindi siya makita. Pagkatapos ay ngumiti at idinagdag, inilipat lang niya ang mga gantimpala para sa kaganapang ito sa kanya. Dapat ay nakatanggap na siya ngayon. Kung saan sumagot siya, oh, salamat. Nakatayo ang brunette sa tabi ng kanyang kapatid habang ipinakilala niya siya at sinabing nais nilang anyayahan siya sa hapunan. Ipagpapakitaan nila siya ng pagbisita, kung saan sumagot ang bida na hindi kailangan ang hapunan. Mayroon pa siyang hindi natatapos na negosyo. Makakatulong siya. Ngumiti ang lalaki at sumagot, ipinagmamalaki niya. Iyon ang kailangan niya. At sinabi ng lalaki na kailangan niyang tulungan siyang hanapin ang mga kawal mula sa nawalang battlefield sa bahay. Nais niyang bisitahin sila. Binuksan ng mahabang buhok ang screen at hiniling kay Lieutenant Su na mabilis na siyasatin ang impormasyon tungkol sa orihinal na mga tahanan ng mga kawal mula sa nawalang battlefield at ipadala ang lahat ng data sa kanya. Kung saan sumagot ang lalaki, tapos na kami. Pagkatapos ay lumingon si Shin Kaining at sinabi, nahanap nila ang hiniling niya. Ito ay 300 kilometro ang layo. Agad niyang hihilingin ang isang landing ship upang dalhin siya doon at tumugon siya ng may pasasalamat. Pumasok ang bida sa barko. Nang tanungin ng babae ang kanyang kapatid, papayagan lang ba niya siyang umalis? Paano ang pagkawala ng nawalang battlefield? Paano nila ito ipapaliwanag kapag bumalik? Alam niya kung gaano kahalaga ang nawalang battlefield sa militar. Maraming banta ang dinanas ng lolo upang makuha ang training field para sa mga awakened. Pagkatapos ay kumunat ang kanyang noo at idinagdag, ibinigay niya sa kanya ang lahat ng mga gantimpala at ngayon ay pinaplano rin niyang tulungan siyang takpan ito. Tumingin sa malayo ang brunette at sumagot, tama ang maliit na kapatid. Ang bagay na ito ay talagang seryoso. Ngunit hindi lamang siya tutulong sa kanya na takpan ito. Siya ay mananagot ng buo. Tumangala, idinagdag niya, at hayaan siyang kalimutan ang nangyari.
Kahit bigyan nila siya ng 10,000, 100,000 o higit pang puntos, ano? Inilabas ng brunette ang kanyang kamay at sinabi, alam niya na napakalakas niya. Ngunit hanggang ngayon, hindi siya nagpakita ng anumang interes sa kanila. Karapat-dapat ba siya? Bahagyang ngumiti ang kapatid at sumagot, siya. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Una, hindi nila maiiwasan ang mga kahihinatnan dahil hanggat umiiral ang kanilang mga katunggali sa politika, palagi silang maghahanap ng paraan upang itapon sila sa laban sa halip na maghintay para sa isang bagay na mangyari sa kanila. Hayaan silang samantalahin ang pagkakataong ito upang manalo ng pabor sa Panginoong Ning. Pagkatapos nito ay sumilip at idinagdag, pangalawa, hiniling ng Panginoon na tulungan siyang mang-alap ng impormasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na wala siyang lakas sa hukbo ngayon. Lumipad ang barko sa lungsod. Nang idinagdag ng bayani, bagaman kaunti ang sinasabi niya, malinaw na lubha niyang pinahahalagahan ang isang mutually beneficial na relasyon. Upang manalo ng ganitong tao, kailangan mong ipakita ang tunay. Tumingin sa bintana ang bida at nagtanong, nagtataka ako kung kasama niyang lumilipad patungo sa kanilang mga tahanan ang mga kawal mula sa nawalang battlefield ngayon. Pagdating sa pangkat etniko, nagtanong ang batang lalaki sa lola kung naaalala niya ang mga mandirigmang umalis dito 60 taon na ang nakalipas, yaong mga nakibahagi sa pagtatanggol sa Jiang. Tiningnan ng matandang babae ang tala at sumagot, Ning Morans. Kumunat noo ang binata at nagsabi, oo, nasa bahay na sila. Nasa bahay na ang lahat. Biglang tumakbo papunta sa kanya ang isang lalaki at nagsabi, sinuri nila ang lahat sa lahat ng mga nayon na naaalala kahit ano tungkol sa mga kawal na nagtanggol sa Jiang 60 taon na ang nakalipas. 5 matatanda na lamang ang natitira. At tulad ng hiniling niya, ipinamahagi nila ang isang malaking halaga ng mga supply sa buong nayon upang mapabuti ang buhay. Pagkatapos ay itinuro ng binata ang kamay sa lalaki at idinagdag, tungkol sa monumento na binanggit niya, dinala niya ang pinuno ng N. Ayon, mabait si Ning. Inutusan niyang Master Chin na sundin nila ang lahat ng kanyang mga tagubilin. Itinuro ng bida ang anak at sinabi na personal niyang ibinibigay sa pinuno ng nayon ang 4,000 credits upang magtayo ng isang bantayog para sa mga kawal. Sapat. Kung saan sumagot ang matanda, higit pa sa sapat. At idinagdag niya na dapat niyang ipamahagi ang natitirang pera sa mga bata sa nayon. Lumapit ang lalaking bakla sa binata, hinawakan siya sa damit, at nagsimulang magpasalamat sa ngalan ng buong nayon. Maliwanag niyang uukitan ang kanilang mga pangalan, at sumagot siya, walang anuman. Hindi na kailangang magpasalamat sa kanya. Tumingin sa bintana, sinabi ng brunette na dapat matulog ng payapa ang mga ninuno. Nasa bahay na sila ngayon. Natapos ang misyon ng huling hiling ng maluwang na muling mabuksan ng binata ang kanyang mga mata, tiningnan ang anteng-anteng, at nagsabi, salamat sa mga ninuno sa pagpapala. Isusuot niya ito magpakailanman hanggang sa araw na ganap niyang manalo sa digmaang ito. Pagkatapos ay sumilip siya sa screen, hinagod ang kanyang balbas, at idinagdag. Ngunit ang mga gantimpala sa reputasyon ay isang bagay na hindi mo mabibili sa ordinaryong pera. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya sa karagdagang pag-unlad ng kanyang impluwensya sa hukbo. Pagkatapos nito, naalala niya ang master at naisip, sa pagsasalita ng impluwensya ng militar, maaaring maging magandang pagpipilian si Jean. Hindi niya sinabi sa kanyang mga nakatatanda ang anuman tungkol sa pagkawala ng nawalang battlefield, at sinunod niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan, na nagpapakita na siya ay isang responsable na tao na maaari niyang asahan. Bagaman hindi niya ito masyadong gusto, marahil hindi niya alam ang buong katotohanan tungkol sa nawalang battlefield. Susuriin niya itong muli pagbalik niya at tingnan kung makakakuha pa siya ng mas maraming benepisyo para sa kanyang sarili. Sarado ang mga pinto. Lumapit ang lalaking mahaba ang buhok sa screen, ngumiti, at tinanong si Ning. Tinawag niya ito. Ngumiti pabalik ang brunette at sinabing gusto niyang hiramin ang dalawang asul na espada, mas mabuti kung maigli ang cooldown. Wala siyang pakialam. Sagot nito, hiramin mo. Iwinasiwas ng master ang kanyang kamay at dugtong, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ayaw lang niyang magmalaki. Maghahanap siya ng paraan para makuha ang mga ito para sa kanya. Hindi na kailangang humiram. Matapos sabihin ang huling mga salita tungkol sa pagpapasya sa bagay na ito sa kanya, tinapos ng bida ang tawag.
Nagbigay ng kamao ang hero, ngumiti, at sumigaw. Humingi ulit sa kanya ng tulong si Ning. Mukhang mas pinagkakatiwalaan niya ito. Tiyak na matutuwa ang kanyang ama at lolo kapag narinig ito. Sinabi ng kabataang tagapagligtas sa tunay na noodle shop na masyadong prangka si Chin. Ngayon, 3 libreng attribute points lang ang nakuha niya mula sa dungeon nang hindi ina-upgrade ang Azul N.A. kagamitan. Ang kanyang mga batayang attribute maliban sa willpower ay 26 lamang at naisip niyang hindi niya kailanman ipagbibili ang kwintas at hindi siya makakakuha ng malaki sa pagbebenta ng iba pang mga materyales. Ngayon, hindi nga siya sapat para sa isang psionic fruit. Sa palagay niya ay panahon na para magpakababo hanggang sa matapos ang cooldown ng kanyang pinakamalakas na skill. Kapag nakakuha na siya ng mga espada, maaari niyang subukan ang kanyang kapalaran sa isang high dungeon. Kailangan niyang kumita ng mas maraming hanggat maaari. Pagkatapos ay naalala niya ang isang sandali mula sa nakaraan at ipinagpatuloy ang pag-iisip. Kapag umuusad sa level 3, magkakaroon ng pagkakataon na ay doble ang lahat ng mga attribute. Sa kanyang nakaraang buhay, nagmadali siyang umakyat sa level 3, na may 20th puntos lamang sa bawat attribute sa level 2, na nagresulta sa mababang batayang mga attribute sa level 3. Naglalakad siya sa kalye at iniisip sa pagkakataong ito ay tiyak na itataas niya ang lahat ng mga batayang street. At sa limitasyon ng level 2 na 31 puntos bago tanggapin ang misyon ng pag-promote sa level 3. Sa oras na iyon, dapat mayroong pagsiklab ng zombie horde sa Jiang safe zone. Bigla, may huminto at nagtanong, anong klaseng level 3 na nagpatay ng full ito? Lumingon siya nang may mga paa na umaabot sa likuran niya at sinabi niya, masama ito. Ang kanyang pinakamalakas na mga skill ay gumugulong pa rin pabalik. Kung makatagpo siya ng level 3 ngayon, tiyak na mamamatay siya. Maraming tao sa paligid ng bayani nang isipin niya kung sino iyon. Isang taong gustong patayin siya. Kumunat ang noo ng lalaki at ipinagpatuloy ang kanyang iniisip. Ito ang panloob na lungsod ng Jiang safe zone. At bukod sa Jin, wala nang ibang nakakaalam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ba ang commander ng ikatlong antas mula kay Jiang na nagnakaw siya ng loot? O nagbago ba ng plano si Chin? Hindi, kalokohan ito. Gusto niyang i-recruit siya. Walang dahilan para patayin siya. At sigurado siya na ang commander mula kay Jiang ay hindi pa rin alam kung sino ang nagnakaw ng kanyang loot. Umiling siya at naisip, baka si Linlon mula sa Blood Wolf Squad. Mabilis siya nitong nakita. Isinasaalang-alang na ang lahat ng kanyang pinakamalakas na skill ay nasa cooldown, hindi niya malaman kung sino mismo ang habol sa kanya. Ang pangunahing bagay ngayon ay mag-isip ng paraan para makatakbo. Sulit na magpakasubo at i-activate ang Thunder Strike Boots. Tumigil ang bida at nagsimulang magpakalma sa kanyang sarili. Ang katotohanan na may sumusunod sa kanya nang walang ginagawa ay nangangahulugang nag-aatubili siya kung kikilos ba ngayon o hindi, na nangangahulugang wala silang ideya na ang kanyang mga skill ay nasa cooldown. Ang mabilis na pagtakbo ay magbubunyag lamang ng kanyang mga kahinaan at tiyak na gagawin nila ang kanilang mapagpasyang paglipat. At ngayon ang pinakamahusay na pagpipilian ay magpanggap na hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan siya makakatago. Pagkatapos ay umiling siya at naisip na nakita niya ito. Ngayon ay ang panahon kung kailan ang mga taong may kakayahang pumunta sa isang bar para uminom ay itinuturing na mayaman at makapangyarihan. Ngumiti ang lalaking dilaw ang mata at idinagdag, pupunta siya doon at mag-bluff. Ang brunette ay nakaupo sa bar. Ang babae ay nakaupo sa tabi niya at sinasabi, seryoso, guni-guni lang ba niya o puro masusungit na matatandang lalaki sa bar ngayon? Lumapit sa kanya ang lalaki at tinanong kung uuwi na ba siya pagkatapos niyang matapos ang inumin niya ng iwas-iwas niya ang kanyang kamay at sinabihan siyang, salungguhit, off. Bigla, umiling siya at umungol. Itinapat niya ang kanyang tingin kay Ning. Nakaupo siya roon na nakapikit at naisip, bata pa siya, ngunit mayroon siyang ganitong mapaghimagsik na estilo, kinyulay ang buhok, dramatic na make-up, paggala-gala sa mga club. Dapat siya ay dumaraan sa isang mapaghimagsik na panahon. Lumapit sa kanya ang brunette at sinabi, hello. Napansin ng lalaki ang kanyang alahas at naisip na ang kanyang mga hikaw at singsing ay lahat ng blue level na kagamitan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang seguridad at ipinagpatuloy ang pag-iisip, para sa mga tao sa advanced at peak stage ng level 2,
malamang ang kanyang mga bodyguard, dapat may cool siyang reputasyon at maimpluwensyang posisyon para makabili ng ganito. Lumapit pa ang babaeng asul ang mata at tinanong kung nag-iisa siya, gusto bang uminom ng magkasama, at naisip niya na nararamdaman pa rin niya ang madugong hangin ng level 3 sa labas ng gusali. Ngumiti ng malaki ang heroine nang sagutin ng binata, magiging masaya siya, ngunit siya ay lubos na broke ngayon. At sinagot niya, walang malaking deal. May tonelada siya ng pera. Tinawag ang bartender at humingi ng 2 cocktail. Hindi siya uuwi ngayon. At ilagay ang mga ito sa kanyang bill. Itinutok ng ginang ang 2 daliri, humingi ng paumanhin, at sinabi, ngunit ngayon ay gagamitin niya ito para makatakas sa mga mata ng kanyang tagasunod. At naisip ng binata, pagkatapos ng lahat, hindi alam ang lahat ng kanyang kakayahan, at sa 4 na high second level na guard, kahit na isang third level ay magdadalawang isip sa paggawa ng kanyang paglipat o hindi. Umiikot ang ulo ng babae, ngumiti, at tinanong kung may kapanahunan siya na samahan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa hotel ngayong gabi, at sinagot niya, well, ang lalaking dilaw ang mata ay nakitid ang mga mata, at naisip, dahil gusto siya nito at isang mangangaso, magpapanggap siya nang bilang kanyang biktima para sa isang habang. Sinundan ng mga lalaki ang mag-asawa at nag-usap-usap. Sinabihan ng isa si Brotherly na aalis ang young lady kasama ang isang hindi kilala, dapat ba nilang pigilan siya, na sumigaw, nababaliw siya. Naiintindihan niya kung paano niya silang pinagalitan noong nakaraan sa parehong sitwasyon ng tanungin ng una, kaya, ano ang gagawin nila ngayon? Umiikot ang pangunahing isa, kunot noo, at sinabi, ano pa ang magagawa nila? Hayaan silang mabilis na sundan siya. Siguraduhin lang nila na walang mangyayari sa kanya. Tumingin sa likuran ang bida at naisip, ang madugong hangin ay naglalakad na malapit sa likuran ng mga guard. Hindi pa umalis. Wala siyang magawa kundi sumama sa kanya sa hotel at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang Night City ay nagniningas sa mga ilaw. Nahulog ang brunette sa kama ng isipin ng lalaki, Yu Qing, hindi nakakagulat, ngunit siya ay anak na babae ni Yan Lijian, ang commander ng SA. Fezone 317 at presidente ng Starlight Trading Company. Ang isang gabi sa ganitong hotel ay nagkakahalaga ng kasing dami ng kinikita ng isang ordinaryong tao sa kalahating taon. Naalala ang nakaraan, idinagdag niya, sa kanyang nakaraang buhay, nang siya ay isang desperadong refugee lamang, nagtrab. Ahos siya bilang isang security guard para sa Starlight Trading Company, naglilinis ng mga zombie. Tiningnan ng binata ang ginang at sinabi, technically, ang kanyang ama ay amo pa rin niya. Kung saan sinagot niya na hindi niya dapat banggitin ang sampay na matandang lalaki. Kakilakilabot siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat ng hero at hiniling sa kanya na yakapin siya. Tiningnan ng lalaki siya at naisip, malinaw, nag-away sila ng kanyang ama at ginagawa ang lahat ng ito ngayong gabi para galitin siya. Paano bata? Oras na para takutin siya ng kaunti. Para maayos ang kanyang mga iniisip. Itinapon niya siya sa kama at sumigaw, seryoso ba siya? Well, sa kasong iyon, hindi siya magpapaka-formal sa kanya. At sumagot siya, hey. Lumapit sa kanya ang bida nang nagsimula siyang magsalita, siya. Bigla, tumalon siya, nagsimulang tumakbo palayo at sumigaw, pupunta muna siya maligo. Habang pinapanood siyang umalis, naisip ng bida, tulad ng inaasahan, siya mismo ay naging isang nakakatawang bikt. Bagaman siya ay kumilos tulad ng isang mangangaso sa buong gabi, umaagos ang tubig mula sa shower. Nakatayo ang brunette sa balkonahe at naisip na napakatapang niya sa lahat ng kanyang hitsura. Ngunit sa katunayan, siya ay napakahina at walang magawa, nagdududa siya na siya ay lalabas sa banyo. Sa lalong madaling panahon, tumingin siya sa ibaba at naisip na isang madugong hangin ay nasa ibaba mismo. At ang figure na ito ay mukhang kaina-hinala. Ngunit sa paghuhusga sa pamamagitan ng pangangatawan, ito ay hindi isang babae. Ang isang tao maliban kay Linlon ay patalim ang kanyang galit laban sa kanya. At sino? Pagkatapos nito, muling nagpakawala ang binata at ipinagpatuloy ang kanyang iniisip. Looking back, kahit pagkatapos ng 2 buhay, wala pa rin siyang mga sagot tungkol sa oras na nawalan siya ng malay bago ang pagtatasa ng paggising. Isang kumpletong estranghero ang nagpakamatay dahil sa pagkakasala. May isang bagay na hindi nagdadagdag.
Ngunit kung ito ay ang taong nasa likod ng insidenteng iyon na sinusubukan patayin siya, maaari lamang niya itong lasunin. Tapos bakit pa mag-abala? Pagkatapos ay naisip niya, si Linlon ay lubhang nasugatan noong nakaraan, dapat nagpapagaling pa rin siya. Ngunit baka may koneksyon siya sa iba pang mga hunter team at umupo ng isa pang level 3 para patayin siya. Sino man ito, kailangan niyang maghanap ng paraan para maalog ang tracker at makalabas dito. Binuksan ng bida ang screen, tinawag si Fugway, at hiniling sa kanya na kunin sa kanya ang isang set ng camouflage equipment sa lalong madaling panahon. Dapat itong maging hindi kapanipaniwaling makatotohanan, isang bagay na magiging lubos na hindi siya makikilala. At sumagot siya, "Opo, Master." Umalis ang lalaki sa silid ng tanungin ng isa sa mga guard, kaya mabilis na natapos. At sumagot siya, "Ang kanilang young lady ay napakalasing. Siguraduhin nilang walang mangyayari sa kanya." Ang elevator ay pababa. Iniunat ng dilaw na mata ang kanyang kamay patungo sa screen at sinabi, "I equip ang camouflage gear." Nagsimula ang pagbabago. Naglakad ang brunette sa lungsod at nagsalita. Hindi hinabol siya ng third level. Tila perpekto ang pagkakagawa ng camouflage. Sasabihin niya na malapit na. Ngayon kailangan niyang mabilis na tumaas sa third level o hindi niya makakayanan ang lahat ng mga kaaway kapwa hala. At nakatago. Tungkol naman sa young lady, umaasa siya na aalagaan niya ang kanyang sarili. Nakaupo ang babae sa kama at may hawak na piraso ng papel. Sinubukan niyang magsulat ng isang tala, nanlalaki ang mata. Sinasabi nito, hindi siya ang uri ng taong gumagawa ng anumang nais niya sa iba, sinasamantala ang kahinaan ng estado. Kaya sa hinaharap, hayaan siyang maging mas maingat at salamat para sa ngayong gabi. 2 araw mamaya, may nagsabi, Shin, tulad ng inaasahan ng isang military guy na may magandang koneksyon, nakuha niya para sa kanya ang 2 piraso ng asol na kagamitan. Sa isang kisap mata, hawak ng bida ang mga espada sa kanyang mga kamay at sinabi, ang mahabang espada ng naglalagabla. Na apoy, ang maikling espada Yu Chum, parehong top at asol na kagamitan. Piniga ang isang espada ng mas mahigpit, sinabi niya, enchantment ng naglalagablab na apoy. Iwinasiwas ng hero at sinabi, umuubos ng 270 puntos ng spiritual energy bawat segundo. Ang temperatura ng Talem ay maaaring umabot sa 2,000 degrees. Pagkatapos nito, sinuri niya ang asol na espada enchantment Yukchong. Iwinasiwas niya ito at idinagdag, umuubos ng 240 puntos ng spiritual energy bawat segundo. Ang talas ng Talem ay maihahambing sa isang laser. Nakatayo ang brunette sa mga guho at sinabi, sa kanyang mga reserba ng spiritual energy, ito ay sapat lamang para sa isang maikling laban. Tumingin siya sa screen at idinagdag, ang 2 espadang ito, kasama ang kidlat na bilis ng Thunderclap. Boots, ang kalasag ng Blood Spirit Armor, ang crippling blade ng armor, ang tibay ng necklace ng Ancestral Oath. Pagkatapos ay ibinaba ng bida ang kanyang ulo at sinabi, at sa kanyang 3 ultimate skill sa cooldown, bahagya niyang maididisiplina ang kanyang sarili bilang isang third level at P. Umasok sa Hell Dungeon ng Gates of Hell. Nagsimula siyang magkwento na ang Gates of Hell ay isang underground dungeon. Sa bawat kasunod na palapag, ang mga zombie o mutant ay naghihintay sa mga nagising. Tuwing ika-7 palapag, may isang espesyal na mutant na itinuturing na elite monster. Sa huling palapag, magkakaroon ng isang mutant ng third level kick. Nakatayo sa mga bato, idinagdag niya, bilang karagdagan sa masagana na mga gantimpala para sa mga mutant, mayroon ding isang spiritual energy C. Crystal material na naiiba sa iba pang mga dungeon. Kung siya ay sapat na maswerteng makakita ng isang malaking piraso, ito ay nagkakahalaga ng higit sa anumang asol na kagamitan. Dumating ang isang abiso na nagtatanong kung nais niyang pumasok sa dungeon, kung saan sumigaw ang hero, oo. Nahanap ng lalaki ang kanyang sarili sa dungeon at sinabi, ang kanyang tagumpay sa paggamit ng maximum na mga katangian sa second level ay nakasalalay sa pananakop na ito ng dungeon. Tumingin sa paligid ang mga hero at sinabi, wow, hayaan silang tingnan ang lahat ng mga spirit crystal na ito. Tanong ng pangalawa kung nananaginip ba siya o hindi. Ang isang ganitong maliit ay nagkakahalaga ng mga 7,000 credits sa merkado. Masisiguro nila ang kanilang buhay kung nakakuha sila kahit isang dakot.
Tiningnan ng brunette ang kanyang mga kasosyo at inutusan silang tumigil sa pag-aaksaya ng oras. Ang lahat ng spirit crystal sa Hellgate ay maaari lamang mahulog para sa mga monster. Kahit nabakbakan nila ang mga ito, hindi pa rin nila madadala ang mga ito. Nakatayo ang bida sa karamihan ng tao at naisip, may 40 na nagising dito, at 21 sa kanila ay mula sa army. Nakatayo ang lalaki sa harap ng army at sinabi, "Okay, tumahimik dyan." Sa pagkakataong ito ang Hellgate ay kontrolado ng army. Kaya isipin nilang maswerte sila. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Young Pin at sinabi na siya ay isang koronel ng ika-7 Army Group.